Marahil, iilan lang sa mga Pilipino ngayon ang nakakaalam sa kagitingan ng 40 Pinoy na naggawang matalo ang 1,000 Hapon noong panahon ng World War II. Isa ito sa nakakamanghang istorya na nakapaloob sa pelikulang The Great Raid noong 2005. Kung saan matutunghayan natin dito ang kabayanihan at pagtutulungan ng mga Amerikano at Pinoy upang sikaping sagipin ang halos 500 Amerikanong nabihag sa kabanatuan na nanggaling sa Death March mula Bataan. Pero bago namin simulan ang istorya, ay pasuyo po na pa-like, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa contents namin. Ang pelikula ay magsisimula sa taong 1944, sa Palawan Prisoners of War Camp, kung saan, ang mga bihag na Amerikanong sundalo ay pinapahirapan habang nakapila papasok sa mga underground shelters. Malalaman natin dito, na naatasan si Major Nogay, isang opisyales ng mga Hapon, na ipapapatay na lahat ang mga sundalong Amerikano. Kaya masasaksihan natin ang unti-unting pagsunog sa kanila hanggang sa mamatay. May mga nagtangka pa tumakas, pero walang awa din sila pinatay. Samantala, lilipas ang taon sa January 1945 sa Calasiao, Pangasinan, kung saan, masasaksihan natin ang 6th Army Headquarters, na pinangungunahan ni Lieutenant Colonel Mucci. Habang naglalaro sila ng poker, napatawag siya ni General Walter Kruger, dahil dumating sa kampo si Major Lafam. Ayon kay Lafam, merong halos 500 Amerikanong bilanggo sa kabanatuan, na pinaniniwalaan nilang papatayin din ng mga Hapon. Tulad ng ginawa sa mga bihag sa Palawan. Dahil dito, inatasan ni General Kruger si Lieutenant Mucci, upang pangunahan ang pagsagip sa mga bihag na Amerikano. Sa susunod na eksena, makikilala naman natin dito si Captain Prince, isang matalinong sundalo, na aatasan ni Lieutenant Mucci upang magsagawa ng strategy para sa gagawing operasyon. Samantala, dumako naman tayo sa POW camp sa Kabanatuan, kung saan, matutunghayan natin ang mga bilanggong Amerikano na pinagtatrabaho at pinapahirapan sa lugar na ito. Masasaksihan din natin dito, ang isang sundalong si Hewitt, na pinaparusahan at pinatay sa pagkakabigti, dahil nagtangkang tumakas sa kampo. Matapos nito, makikita natin sa isang palengke malapit sa POW camp, ang mga sundalong Amerikano na nagtatrabaho upang maghakot ng bagong supply ng pagkain para sa kampo. Makikilala natin dito, si Major Gibson, isa sa bihag sa Kabanatuan, na nagbigay ng suhol sa isang Hapon, upang payagan na bumili ng sariling makakain. Ngunit ang totoong pakay niya, ay makausap ang isang Pilipinang babae na si Mina, upang maibigay sa kanya ng pasekreto ang gamot para makatulong sa kalusugan ng mga sundalo sa kampo. Dahil marami na sa mga sundalo ngayon ang nagkakasakit ng malaria. Samantala, lilipat ang eksena sa Maynila, kung saan, makikilala natin dito si Nurse Margaret, na nakikipagpulong ng pasekreto kila Mina at sa ibang Pinoy, na tumutulong makapag-smuggle ng gamot sa Kabanatuan. Balik naman tayo sa Calasiao, Pangasinan. Pinaghahanda na ni Lieutenant Mucci ang kanyang mga Rangers, upang sumabak bukas sa kanilang misyon. Kinabukasan, magsisimula na silang umpisahan ang operasyon, kahit kaunting impormasyon lang ang kanilang nalalaman tungkol sa kampo ng Hapon. At ang pinili lamang nasasabak sa misyon ay mga kulang sa experience na mga sundalo. Kung saan ang mga mamumuno sa aktwal na operasyon na ito, ay sina Lieutenant Mucci, at Captain Prince. Dumako naman muli tayo sa Kabanatuan Prisoners Camp, kung saan matutunghayan ng mga bilanggong Amerikano, na nag-aalisan na ang lahat ng sundalong Hapon sa kanilang kampo. Inisip nila dito, na marahil dahil sa nagpapanik na ang mga Hapon sa unti-unting ginagawang pag-atake nila General MacArthur sa Luzon. Ngunit nag-aalangan pa din sila tumakas, dahil maaaring ito ay trap lamang, kung saan, isa sa malaking patakaran sa kampo, ay papatayin ka kapag nahuli kang tumakas. Dahil sa pag-alis ng mga sundalong Hapon, agad silang pumunta sa dining area ng mga Hapon, upang mag-take advantage sa mga naiwang pagkain. Bakas talaga sa eksena dito ang labis nilang gutom sa kampo. Ngunit di inaasahan na bumalik na ang mga sundalong Hapon, at laking pagpapanik ng mga Amerikano dito. Nabaril pa dito ang isang Amerikano na may hawak na speaker. Samantala, pinatawag ni Major Nogay sa opisina si Major Gibson, dahil natagpuan ng mga Hapon ang mga smuggled na gamot sa kwarto nila Gibson. At binantaan pa ng opisyales na Hapon, na kung may magtatangkang tumakas na isa sa kanila, ay papatay sila ng 10.
Dumako naman tayo sa isang hospital sa Maynila, kung saan makikita natin na pasekretong nagnanakaw ng gamot si Nurse Margaret. Ngunit isang eksena ang naganap. Pinatawag ang mga nurse sa harapan ng gusali upang maimbestigahan sa balita, na meron daw nag-i-smuggle ng gamot sa hospital. Makikita natin, na malapit na sana ituro ng isang nurse na Pinay si Margaret, ngunit iba na lang ang tinuro nito. Dahil batid niya na malaking gampanin ni Margaret para makatulong sa mga sundalo. Pero ang kapalit naman nito, ay pinatay ang ibang kawawang nurse na naituro. Nagpatuloy sa pagbibigay ng smuggled na gamot si Margaret kay Mina, kahit napakadelikado. Makikita natin dito ang isang di kilalang lalaki ang nagmamasid sa kanila. Samantala, dumako muli tayo sa 6th Ranger Battalion na grupo nila Muchi. Sila ngayon ay nakarating na sa Balin sa Cabanatuan. Masasaksihan nila dito, ang mga nagluluksang mga tao sa village. Makakausap niya din dito ang grupo ng magigiting na gerilla, na pinangungunahan ni Juan Pahata. Malalaman nila Muchi dito, na pinatay ng mga Hapon ang mga tao sa village, dahil sa pagtulong nila sa mga guerrilla. Samantala, darating dito ang Alamo Scouts, upang ibalita ang kondisyon sa prisoners camp. Duda si Captain Prince sa detalye na binigay ng Alamo Scouts, dahil sa kakulangan ng impormasyon na kanilang naibalita. Kinausap niya si Juan Pahota, dahil malalaman nila dito, na 3 taon ang pinaplano nila Juan Pahota, na iligtas ang mga bilanggong Amerikano sa kampo. Ngunit di nila maggawa dahil, kung sakali man na maitakas nila ang mga ito, ay paano naman nila ito aalagaan? Dahil halos lahat ng mga bihag na Amerikano ay hindi na makalakad at meron ng mga sakit. Nagsuggest si Pahata. Nabigyan siya ng 24 na oras, upang maghagilap ng sapat na dami ng karitela ng kalabaw, para makatulong sa pagsagip sa mga bihag na Amerikano sa kampo. Samantala, dumako ulit tayo sa lugar ni Margaret, kung saan, dadakipin na siya ng mga Hapon mula sa kanyang apartment. Makikilala natin dito si Yamada, ang lalaking nagmamasid sa kanya sa Maynila. Na-interrogate siya dito, ngunit matinding pagtanggi naman ang kanyang ginawa. Matapos nito, agad siyang pinasok sa kulungan. Isang gabi, sa Platero, Cabanatuan, sinasalubong ng mga Pilipinong taga-village ang 6th Battalion Rangers, kasama ang mga guerrilla. Nagkaroon ng konting kainan dito. Kinausap ni Pahota si Muchi, upang kumbinsihin na makasama sila sa frontline sa pagsugod sa kampo, dahil para kay Pahota, digmaan din nila ito. Pero tumanggi si Muchi dito, at ayon kay Muchi, ang tanging gagawin lamang nila Pahota, ay maging suporta lamang sa pagsugod ng frontliners. Samantala, isang araw sa prisoners camp, makikita natin, na nadakip ang isang Amerikanong si Redding, dahil sa pagtangkang pagtakas sa kampo. Dahil dito, masasaksihan natin na ang magiging kapalit nito, ay papatayin isa-isa ang 10 bihag na sundalo. Talagang pinatunayan ng Hapon dito, na katumbas ng isang tatakas ay papatay ng 10 bihag. Dito naman muli sa Rangers ni Muchi, mababalitaan nila mula sa mga Alamo Scouts, na nag-resupply na ng gasolina ang mga Hapon sa kampo, at nagdadagdag pa ng karagdagang sundalo. Nag-usap-usap sila Muchi, Pahata, at Prince, kung saan malalaman nila dito, na merong halos 1,000 reinforcement na Hapon ang nagbabantay sa tulay patungong kampo. Dahil dito, pumayag si Muchi sa suggestion ni Pahata, na sisirain nila ang tulay upang hindi makasugod ang mga tangke ng Hapon, at susukulin nila ang mga ito sa isang crossfire battle. Balikan muli natin ang eksena kay Nurse Margaret. Pumasok si Yamada sa pinagkukulungan nito. Pinalabas nila si Margaret sa kulungan, at pinadaan sa isang eskinita na makikita ang mga bangkay ng mga Pinoy, na nakatulong niya noon sa pag-smuggle ng gamot. Kabilang sa mga bangkay si Mina. Hinayaan na ni Yamada makaalis si Margaret dito. Samantala, balik muli tayo kila Muchi. Nagsisimula na sila magplano ng magiging strategy nila sa pag-atake sa prisoners camp. Pinangungunahan ni Captain Prince ang pag-discuss sa plano. Kasama dito ang grupo nila Pahota, na nag-volunteer na labanan ng 1,000 Hapon sa tulay papuntang prisoners camp. Nagsuggest pa si Pahota, na gumamit ng eroplano ang mga Amerikano, para magkaroon ng distraction sa mga Hapon, at mas makalapit ang grupo nila Muchi sa kampo nang hindi napapansin ng mga nagbabantay na mga Hapon. Pagkatapos dito, dumiretso na sila sa operasyon. Kung saan, gumapang ng may matinding pag-iingat ang mga Rangers unti-unti patungo sa kampo ng kalaban.
habang hinihintay ang eroplano na magdi-distract sa mga Hapon. Sa kabilang dako naman, naghahanda na sila pahota sa tulay habang nagtatanim ng mga bomba sa ilalim. Dumating na ang mga eroplano, at makikita natin na na-distract ang mga Hapon habang nagdidiwang ang mga bihag na Amerikano. Nagalit si Major Nagay dito, at nagpaputok ng baril paitaas. Dahil dito, naging mas madali ang paggapang ng grupo nila Muchi nang hindi napapansin ng mga kalaban papalapit sa kampo. Pagsapit ng gabi, nakaposisyon na sila lahat sa kanya-kanyang role sa operasyon. May gumapang sa mga sewer pipes. Nakahanda na din ang mga Pinoy sa pwesto nila, tulad ng pagputol ng kuryente at pag-aabang sa tulay. Inaantay nila dito ang signal na manggagaling sa isang lieutenant sa grupo. Habang nakapwesto sila sa kanilang operasyon, makikita natin na halos 10 minuto na sila delayed sa kanilang plano. Napansin din nila pahota ang pagka-delayed, pero gayunpaman, naging matagumpay pa din ang naging signal ng pagputok at pagbaril sa guard tower, hanggang sa nagsimula na silang umatake ng biglaan sa mga kalaban, at matinding putukan ng baril ang naganap. Nagkaroon ng malakas na pagsabog dito, na matatanaw ng grupo nila pahota mula sa kanilang lokasyon. Ito ang magiging hudyat upang umatake na din sila pahota. Matinding bakbakan ang magaganap dito. Nakakamangha na kahit 40 Pilipino lang sila, ay naggawa nilang makipagsabayan sa 1,000 nakabantay sa tulay. Napasabog nila ang mga tangke na nandito, at kitang-kita ang pagpapahirap nila sa mga kalaban na Hapon. Naging successful din ang pagpapasabog sa tulay, tulad ng napag-usapan sa plano. Samantala, nakapasok na ang grupo nila Captain Prince sa loob mismo ng kampo ng mas madali, dahil sa tulong na naggawa nila pahota. Mabilis na pagsugod at takbuhan ang naganap, may mga mahahalagang gusali sila na napasabog. At sinigurado nilang pati mga sasakyan ng Hapon ay sasabog din. At pati ibang grupo ng mga Alam Scouts ay nakapasok na din sa kabilang bahagi ng kampo. Masasaksihan natin na unti-unti na nila inuubos ang mga Hapon. Mula sa labas hanggang sa loob ng mga gusali sa kampo. Masasaksihan din natin si Major Nagay na hirap na din. Kapansin-pansin na unti-unti nang natatalo at nauubos ang mga kalaban sa loob ng kampo. Kahit meron pang mga tangke sa loob, ay madali lang din ito na pasabog ng grupo nila Prince. Nasimulan na din masagip ng grupo nila Prince ang mga bihag na Amerikano, kabilang sila Major Gibson. Inuna nila ang mga bihag na hindi na makalakad, kasunod naman ang ibang malulusog pa na mga prisoners. May naging konting aberya sa kanilang pagtakas, na naging dahilan ng pagkamatay ng ibang prisoners at sundalo. Ang aberya na nagganap, ay dahil kay Major Nagay at isang sundalo, na nagpapasabog ng mortar sa isang sulok ng kampo. Pero nahanap din ng mga Amerikano ang pinagmumulan ng mortar at napatay nila ang isang sundalong Hapon. Unti-unti nilang pinuntahan ang lokasyon nito, hanggang sa napatay din si Major Nagay ng isang sundalong Amerikano. Naging matagumpay ang naging operasyon ng grupo nila Prince, Muchi, at Pahata dito. Dinerecho na nila ang mga bihag na Amerikano sa mga karitela ng kalabaw. At masasaksihan natin, na naitakas na lahat ng bihag mula sa impyernong kampo. Kinabukasan, sa Talavera Cabanatuan, matutunghayan natin ang isang maliwanag na araw ng mga sundalo, dahil sa tagumpay ng kanilang operasyon. Makikita natin dito si Margaret na hinahanap ang kaibigan niyang si Gibson. Malalaman natin dito, na namatay na si Gibson dahil sa mga pagsabog ng mortar sa pagtakas mula sa kampo. Sa kabilang dako, makikita natin ang mga matatamis na ngiti ng tagumpay ng mga sundalo at mga guerrilla na nagtulungan para sa misyon na naganap. Matatapos ang pelikulang ito, sa pagpapakita ng aktwal na larawan ng mga naging bida sa pelikula, malalaman natin dito, na 511 na sundalong bihag na Amerikano ang nailigtas ng panahon na iyon. 2 Army Rangers lamang ang namatay sa digmaang ito. 21 lamang na Pilipino ang nasugatan. At isang Amerikanong bihag ang namatay. Si Lieutenant Muchi ay nagka-award ng Distinguished Service Cross for Valor. Si Captain Prince ay gayon din ang naging award. Si Nurse Margaret naman ay nakatanggap ng Medal of Freedom for Outstanding Heroism and Fortitude. Malalaman natin dito, na ang naging mission sa Cabanatuan ang isa sa pinaka-successful na mission ng US military. At ang nakakamangha dito, malaking parte ang naggawa ng mga Pinoy sa naging tagumpay ng misyon. Anyways, sana po nagustuhan nyo ang aming kwento. Hanggang sa muli, thank you.